Hello, good afternoon. Good afternoon. This is our prayer meeting devotional, no? So, happy Wednesday sa ating lahat. Ah, although gabi na dito sa amin kasi 6 PM. Magsi-7 na pala. Isa ito sa privilege na ginagawa ko before till now na ano na nasimulan ko from ano ah, from the beginning. So although lumaki naman talaga ako sa ah, may takot sa Diyos, so kahit saan tayo dapat matuto tayong magpahalaga. So ito yung the best way na gawin natin. So while nag-stay tayo sa loob ng bahay, no, wala tayong ginagawa, wala tayong libangan, although gagawa tayo ng mga gawain natin. So pag wala na tayong ginagawa, lahat naman siguro sa atin naboboring, naiinip na sa loob ng bahay. So ito yung ko sa inyo, yung challenge ko sa inyo na try to read the Bible while you are stay at home, no? Try to read the Bible while you are stay at home, na wala na kayong ginagawa, at pray kayo para yung tataas yung kaalaman natin sa Bible, at di dapat tayo matakot kung ano man yung mga nangyayari sa mundo natin. So there is one of the best idea, no? There is one na the best idea to continue to read the Bible every time na nandun tayo sa loob ng bahay natin na wala tayong ginagawa, at saka panatilihin natin yung ganun na mga gawain, dahil dito nakikita natin kung ano talaga yung tunay na nangyayari sa mundo. So lahat nito ay promises ng Panginoon na nakatala sa Biblia. So ito isang mensahe para sa atin lahat na nakakapanood ngayon. Although meron akong YouTube channel, pwede nyo i-search yung pangalan ko doon, Fliserto O Junior Monon. So makikita nyo yung mga video ko doon. So andun yung mga prayer ko, andun yung mga sermon ko. But ito ay hindi actually, kasi iba iniisip nila na father lang daw ang gumagawa ng ganito, at saka mga pastor. But ginagawa ko kasi wala naman akong kasama dito, wala din mga dito, wala din mga pastor, walang father. So ako mismo yung gumagawa ng sarili kong sermon to share all people watching my videos. So ito yung ko ngayon sa inyo. So actually yung topic ko ngayon para sa atin is para sa mga tao na natatakot sa mga nangyayari ngayon. So although di natin maiwasan na natatakot tayo, di natin maiwasan yung nangangamba tayo, because of this calamities, because of this epidemia. So siyempre matakot tayo kasi hindi natin alam kung saan galing yung yung kalaban natin. Hindi natin nakikita, kusa lang siyang dumarating sa katawan natin, kusa lang pumapasok na hindi natin alam. Kaya yun yung challenge ko sa inyo ngayon. Huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba, still praying for our Almighty God, and then gawin natin yung mga karapat-dapat na ginagawa natin to be safe. Safety first, no?
Gamitin natin yung mask natin, gamitin natin yung antibacterial materials natin to be safe and uh, to be safe and ano para sa sarili natin, no? So magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ay babasahin ko. Ang ating topic ngayon ay tungkol po sa atin na natatakot sa mga nangyayari ngayon. So sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, ang sinabi ng Panginoon dito, sabi niya sa verse 7, sabi niya, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpigil sa sarili. So idamay ko na yung chapter 8. So kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon, at huwag mo rin akong ikahiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip makihatik ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. So ito yung verse na iano ko sa inyo ngayon. So bago ko i-deliver tong salita ng Diyos, pray muna tayo. So thank you so much, Lord, for this evening. Salamat, Lord, dahil binigyan mo kami, Panginoon, ng challenge sa buhay, Lord, na manatili kaming maging malakas, mananatili kaming maging kampante, Panginoon. Di kami matatakot, di kami mangangamba, because of andyan ka, Panginoon, na palaging nagabay sa amin, Lord. Lord God, thank you so much for this message na nabasa namin, Lord. Thank you so much for this message, Lord, na may bahagi namin, Lord, sa mga kababayan namin nandito man sa Pilipinas o sa buong bansa, Lord. I know, Lord, na ikaw yung powerful, Lord. Alam ko, Lord, na ikaw yung may kapangyarihan, Lord, na gumawa sa amin ng mga bagay, Lord, na gusto mong gawin sa amin, Panginoon. But this time, Lord, we pray. Thank you so much, Lord, for loving me. Thank you so much, Lord, for loving us. So salamat, Panginoon, dahil andyan ka, nananatili at karamay namin sa lahat ng bagay, Panginoon. So Lord God, this evening, Lord, paubaya ko sa iyo yung pag-deliver ko nitong message na to. I-bless mo ako, Lord. Bigyan mo pa ako ng another knowledge, Lord, wisdom to be continue to share this message, Lord, to all of us, Lord, na nanonood or nakikinig. Lord God, salamat, Panginoon. I-bless mo sila ang lahat, Panginoon, pati na din ako, Panginoon. In Jesus' name, amen. So mga kababayan ko, itong i-deliver ko ngayon sa chapter 2 Timothy chapter 1 verse 7. Yung sinabi na, sapagkat ang espiritu ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, pagpipigil sa sarili. So ito yung verse na dapat nating tandaan, guys. So brothers and sisters in Christ, no? So itong verse na to, isang malaking sa atin, yung challenge sa atin na hindi tayo matakot. Because of what? Because God say, no? Apagkat ang espiritu niya ay ibinigay niya sa atin. So tayo naniniwala sa kanya. So tayo na sumasampalataya sa kanya, tayo na sumusunod sa mga sinasabi niya, hindi tayo dapat mangamba, no? Hindi tayo dapat matakot. It's because of the Spirit of God
is giving to us, giving to me, giving to all of you, no, for our uh, life, para sa atin na buhay, no, para sa ating uh, spiritual na pagkinabuhi. So para sa ating spiritual na pamumuhay, pamumuhay kay Kristo. So ito na yung sinasabi niya ngayon sa atin, no. So sapagkat ang espiritu niya ay binigay niya sa atin, ibinigay sa atin ng Diyos, ay hindi espiritu ng kahinaan. So ano yung sinabi niya dito? Binigyan tayo ng Diyos ng espiritu na hindi espiritu para sa kahinaan natin, hindi espiritu para tayo ay matakot, tayo ay mangamba, kundi binigyan tayo ng spirit ng Panginoon dahil sa kapangyarihan, no. Binigyan tayo ng mapangyarihang espiritu para sa pagmamahal niya sa atin, no. So binigyan tayo ng Panginoon ng lakas, binigyan niya tayo ng power to be continue to sa kanya, no. Binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na maging matatag tayo, maging matagumpay tayo sa lahat ng mga nangyayari ngayon. So although nakakatakot yung mga nangyayari sa atin ngayon, it because of this COVID-19 is one of the invisible epidemia, invisible kaaway, no. This is one of the na nakakatakot talaga, na mangangamba ka, matatakot ka kasi hindi natin siya nakikita, invisible siya. Hindi natin alam kung anong oras dumating kailan dumating sa atin, anong oras dumating sa atin. Hindi natin alam kung meron na ba tayo o wala pa. It because of this hindi natin siya nakikita. So ngayon, ang challenge ko lang sa inyo, tandaan nyo palagi ang sinabi ng Panginoon. Ang sinabi ng Panginoon, sapagkat ang espiritu na ibinigay ng Diyos sa atin, hindi espiritu ng kahinaan ng loob. Di tayo dapat panghinaan ng loob. Di tayo dapat mangamba, di ba? Kahinaan ng loob, kundi espiritu ng pagkapangyarihan, no? Ang binigay niyang espiritu sa atin, may kapangyarihan. Kapangyarihan para sa ating pag-ibig, para sa kanyang pag-ibig sa atin, no? Kundi ang espiritu na kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili, no? So yun, pigilan natin yung sarili natin. Katulad nito, pinipigilan natin yung sarili natin to be continue to stay at home, no? To be continue to stay at home. It because of pinipigilan natin yung sarili natin na hindi tayo magiging cause at hindi tayo magiging yung maging positive sa nangyayari ngayon tungkol sa COVID-19 na epidemya. Ito yung dahilan kung bakit ito yung sinishare ko sa inyo ngayon. It because of many people worried, many people around the world nag-prepare sila. Bakit? Ay hindi nila alam to. Although merong ibang tao nakakaalam nito, because madami din nga tao nakakaalam nito, because it's many people to read the Bible, no. Pero ito yung napili ko ngayon na i-share ko sa inyo sa YouTube, because of the spiritual message from God is important for all of us. So ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. So guys, panatilihin natin na magdasal, panalangin natin sa Panginoon na hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat mangamba. Panalangin natin sa Panginoon ang mga lahat ng mga bagay na dumating sa mundo. Hingin natin sa Kanya yung protection. Hingin natin sa Kanya yung provider, no?
natin sa kanya yung pagmamahal niya sa atin, no? So ako, although nagpe-pray ako, hinihingi ko sa kanya yung yung mga bagay na yan, always ko hinihingi sa Panginoon. Alam mo kung bakit? God is always there for us. God is always there for me. No? Hindi ako natatakot, hindi ako nangangamba dahil alam ko andyan siya palagi to be continue to bless and to be continue to save all people trust in God. No? So yan yung ano ko ngayon. So sa chapter 8, kaya't huwag kang mahihiyang magpatutuo para sa ating Panginoon. Katulad ng ginagawa ko ngayon. Hindi ako nahihiya kahit ilan pa yung makapanood sa akin sa YouTube. Hindi ako mahihiya sabihin ko sa inyo na nagsesermon ako kahit mag-isa lang ako. Sabihan man ako nila ngayon na balyo ako. Sabihan man nila ako ngayon na ito ang epekto ng naka-quarantine. Oo, aminin ko. Ito ang epekto ng naka-quarantine. It because nag-iisa lang ako. Pero itong ginagawa ko is one of the best things to do to continue to challenge for all of us na sana ganito din ang gawin ninyo, no? Hindi tayo pwedeng mahiya, no? Hindi tayo pwedeng mahiya na magpakatotoo sa harapan ng Panginoon. Kahit anong sabihin ng tao, yung mga tao judgmental yan. Yung mga taong iba dyan, judgmental yan. Meron talaga yan silang sasabihin sa'yo kahit wala kang ginagawang hindi maganda. Kahit wala kang ginagawang masama. Meron yan silang sasabihin sa'yo. Pero, tandaan nyo palagi, ang pagpakatotoo mo sa Panginoon, hindi nila nakikita. Ang pagpakatotoo mo sa Diyos na nanggagaling sa puso mo, ang pagpakatotoo mo sa Panginoon na nanggagaling sa sarili mo, hindi yan nila na-appreciate it because of what? Dahil ang nakikita nila yung ginagawa mo na hindi maganda. Hindi nila tinitingnan yung mga ginagawa mo kung ano man yung Ako, guys, sabihin ko sa inyo, many people around this Philippines na encounter ko, pagdating ng mga bagay kahit wala kang ginagawang masama, meron silang sinasabi sa iyo. Nai-encounter ko. Anong ginagawa ko? Pinapabayaan ko lang. Alam mo kung anong sinasabi ko, Lord, pagpasensyahan mo sila dahil hindi nila alam yung ginagawa nila. Yan ang ginagawa ko. Hindi ko sila pinapatulan. Although nahihiya ako sa ibang tao, pero hindi ko iniisip na natural lang sa atin na nahihiya tayo dahil merong mga taong nakakaalam, tinitingnan ka. Merong mga tao na tumitingin sa iyo pero yung isip niya ganito pala yan, ganito pala yan, ganito pala yan. So ganyan, guys. Ganyan ang mga nangyayari sa akin before hanggang ngayon, pero hindi ko sila pinapansin. Alam mo kung bakit? It because of my knowledge na nakikita ko napipil ko sa sarili ko na hindi ako dapat mangamba, hindi ako dapat mahiya, hindi ako dapat matakot. It because of what? Because God is always there for me, no? Hindi ako dapat mahihiya, hindi ko dapat ikakahiya ang ginagawa ko na ganito. It because of what? Dahil hindi naman ito masama na ginagawa. Hindi ito masamang gawain ko para mahiya ako. Ito ay isang magandang gawain para sa atin, no? So dito yung sabi niya, kaya't huwag kang mahihiyang magpakatotoo para sa ating Panginoon at huwag mo rin akong ikahihiya, no? So yan niya. Hindi natin siya dapat ikahihiya, no? Kung hindi tayo nahihiya na magpakatotoo sa ating Ama, sa ating buhay na Diyos, sa ating Diyos na makapangyarihan, hindi din natin siya dapat ikahihiya. So what are you doing? Ano yung gagawin mo para sa
para hindi natin ikahiya ang Panginoon. If mag-pray ka, magpasalamat ka sa Panginoon sa lahat ng mga blessings na dumating sa iyo. I-share mo yung message ng Panginoon sa mga tao. Kung hindi mo share personally, harap-harapan sa mga tao, i-share mo sa YouTube, i-share mo sa social media. Alam mo, makikita nila yan, mapanood nila yan, maririnig nila yan. May mag-appreciate pa rin sa iyo kahit papaano. Bakit? Because God's Word is one of the important thing na kailangan natin gawin para sa mga kababayan natin. So thank you so much, Lord. Thank you so much sa listener and yung mga nanonood ngayon sa video ko. Maraming salamat po sa inyo, at ito hanggang dito lang po yung message ko ngayon na gabi. So although ipagpatuloy ulit natin yon sa Sunday, no, para maging mausisa pa natin yung iba na hindi natin nalalaman. So basta ang payo ko lang sa inyo, always read the Bible and continue while wala tayong ginagawa. So isang buwan siya, hindi ako maniniwala na wala kayong makukuha sa Bible, wala kayong may mababasa sa Bible na ano. So ulitin ko, try to read the 2 Timothy chapter 1 verse 7 to 8. Diyan mo malalaman yung mga sinasabi ko sa inyo. So mag-pray tayo. Thank you so much, Lord, for this evening. Salamat, Panginoon, sa magandang mensahe, Panginoon, na aming aking isinishare ngayon. Lord God, thank you so much for all people watching this my videos, at saka sa mga listeners, Lord. Lord God, thank you so much for all your blessings for all of us, no. Thank you so much, Lord, for financial needs, no. Thank you so much, Lord, for protection. Thank you so much, Lord, for provide, Lord, sa mga pangangailangan namin, Panginoon. Although, Lord, marami nang nangyayari ngayon sa mundo namin, Lord, but I'm still always trust you, Lord. And then, Lord God, gabayan mo po kami palagi, Panginoon. Beside this COVID-19 epidemia, Panginoon, na hindi namin alam, Lord, kung saan, Panginoon, nanggagaling ang kaaway namin, Panginoon, tungkol dito, Lord. But my prayers, Lord, is I rebuke to all of us, Lord, to be keep safe and continue to heal, Lord, para sa mga affected, Panginoon, na nag-positive nitong COVID-19, Panginoon. So Lord God, for my frontliners, Panginoon, gabayan mo din sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng lakas, bigyan mo sila, Panginoon, ng more than powers, Lord, to be continue to serve all patient, Lord, na naging positive, naging POI. Lord God, bigyan mo sila, Panginoon, ng mahabang pasyensya, Panginoon, because, Lord, tao lang din sila, Panginoon, na napapagod. Tao lang din sila, Lord, na natatakot, nangangamba, Panginoon, but you are still here, Lord, na makapangyarihan sa amin lahat, Panginoon, na ikaw magiging gabay nila, Panginoon. In the name of the Father, na ikaw, Lord, ang magiging solution na itong lahat, Panginoon. Lord God, sa mga kababayan namin na OFW, Panginoon. Lord God, alam ko, Panginoon, na marami kaming kababayan na OFW, Lord. Meron pa kaming kababayan, mga kasamahan na OFW, Panginoon, na nasa ibang bansa ngayon, na saan man sila ngayon na lugar, Lord. Lord God, my prayers is full of support. My prayers is protect them and provide all needs them, Lord. Lord God, ang mga
Panalangin ko ngayon, Panginoon, na sana, Panginoon, ikaw, Lord, maging gabay nila, Panginoon, all the time, Panginoon. Although, Lord, hindi lang mga kamag-anak ko, Panginoon, ang nandun sa ibang bansa, Lord, it's because of many people or many Filipinos OFW, Lord, na sa ibang bansa ngayon, Lord. Isa na yung mga pinsan ko, Panginoon, yung mga friend ko, yung mga kapatid ko, tita ko, Panginoon, mga ate ko, Lord. Lord God, this time, Lord, we pray na ikaw, Panginoon, ang maging gabay nila, Panginoon. All the time, Lord, sa trabaho nila, Panginoon. Bigyan mo sila ng good health at saka strength, Lord, to be continue to uh, work, Panginoon, sa kanila, Panginoon. Lord God, ipanalangin ko sa iyo, Panginoon, ang mga nangyayari ngayon, Panginoon. In the name of the Father, Lord, na itong nangyayari sa amin ngayon, Panginoon. Isa itong challenge, Lord, sa aming mga Pilipino, Panginoon. Isa itong challenge sa amin, Lord, na naniniwala sa iyo, Panginoon, at nagtitiwala sa iyo, Panginoon, at nagpakatotoo sa iyo, Panginoon, because of this epidemia, Panginoon. Maraming tao ngayon, Lord, na lumalapit sa iyo at nananalangin sa iyo, Panginoon, na mailigtas sila, Panginoon, sa ganitong mga pangyayari, Panginoon. So Lord God, wag mo silang hayaan, Lord, na hanggang dito lang sila magiging aware, Lord. So, aware para sa iyo, Panginoon, kundi ipagpatuloy pa nila, Panginoon. Ang dalangin ko ngayon, Lord, na ikaw ang maging susi, Lord, na magiging Panginoon. At itong epidemya na to, Lord, ang magiging susi, Lord, na maraming tao naniniwala sa iyo, Panginoon. Lord God, this time, Lord, we pray na salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na natatanggap namin, Panginoon. Although calamity, problema, trials, Lord, na dumating sa amin, Panginoon. Blessings, Lord, na dumating sa amin. Maraming salamat, Lord. It's because you are my God. At because of you are my powerful. Lord God, gabayan mo din ang aming mga pamilya, Lord, nasa probinsya ngayon. Lord God, sa mga inaanak namin, Lord, sa mga kababayan namin, Lord, sa mga cousin ko, Lord. Lord God, sa mga kapatid ko, sa mga mama ko, Panginoon, sa lola ko, sa mga pinsan ko, Panginoon. Although, Lord, sa mga inaanak ko ngayon, Lord, ang ipaabot ko po sa kanila, Panginoon, ang prayers ko, Lord, to be continue to pray, Lord, na sana maging ligtas sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng good health. Bigyan mo sila, Panginoon, ng lakas ng pangangatawan, Panginoon. Huwag mo silang hayaan, Lord, na magkaroon sila, Panginoon, ng mga sickness, Panginoon. Lord God, thank you so much for this night, Lord. Ang lahat ng panalangin ko ngayon ay itataas ko ang aking mga kamay, Lord. I lift up my hands to continue to pray, Lord, na sana, Panginoon, lahat ng mga bagay, Lord, na dumating sa amin ngayon, hindi dapat kami matakot, Lord. Hindi dapat kami mangamba, Panginoon. It because of you are my protector, Panginoon. It because you are my God, to love Him, to love them, to love me, Lord. It because you are God, Lord, to provide all my needs, to provide needs of all of them, Panginoon. Lord God, wala na kami mahihingi pa sa iyo, Panginoon, because sa lahat, Lord, na mga bagay, Lord, na kailangan namin, Lord, ikaw ang nag-provide sa amin, Panginoon. Although, Lord, sa mga doctors namin ngayon, sa mga senators, sa mga presidentials, Lord, sa aming mga government frontliners, Lord, mga sundalo, mga police, Lord, ibigay mo sa kanila, Panginoon, ang full protection, Panginoon. Ibigay mo sa kanila, Panginoon, ang powers, Lord, at ang good health, sapos ang lakas nila, Panginoon, na hindi sila magsasawa, Panginoon, sa kanilang ginagawa, Panginoon. Although sa mga tao, Lord, na matitigas ang ulo ngayon, Lord, na kahit papaano, Panginoon, bigyan mo sila, Panginoon, ng sign, Lord, na maging sila, Panginoon, maging aware din sila, Panginoon, sa mga inuutos ng gobyerno namin, Panginoon, dahil para lang din ito sa mga kaligtasan namin lahat, Panginoon. Lord God, ito ang panalangin ko sa iyo, Lord. Itong COVID-19 na to, Lord, itong epidemya na to, Lord, Lord God, panalangin ko ngayon, Lord, at the end of this April 15, Panginoon, sana, Lord, hindi natataas yung cases ng epidemya na to, Lord, at mawala na ito, Panginoon. Alam mo kung bakit, Lord, para makapagsimula na ulit kami, Panginoon, sa aming araw-araw na mga gawain, Panginoon, at maibalik namin sa normal ang aming mga pamumuhay, Lord. Lord God, maraming salamat po this night, Lord. Thank you so much, Lord, for all
these things shall be added unto me and shall be added unto them, Lord. Lord God, wala na po ako may mahihingi sa iyo, Panginoon. In Jesus name, and in Jesus name, Lord. Amen and amen.